walang magagawa sa substance hanggat hindi pa nakakonvene ang korte. Ang manifestasyon na nakakonvene na ang korte ay nanunumpa na yung nanunumpa na yung membro ng korte. So Senate President, mag-o-oath yan. Ang mga senators, mag-o-oath yan. Ang aking point, pwede na nga namin gawin yan eh. Pwede na namin sana ginawa yan ngayong araw. Pwede namin gawin yan next week. Kasi ang aking point, hindi kami kailangan naka-legislative session. Pero naka-court in session kami. Court in session, hindi legislative session. Opo. At kung yung nga pong inyong kaisipan po ang sana'y masusunod, bahala na kung may mag-question ito, eventually, Senator Coco, no? Meron talaga magki-question yun kasi kahit itong hindi namin pagkilos, meron din nagki-question eh. Meron talaga. So, mas mabuti na yung yung tamang interpretation ng Constitution, sa tingin namin yun ang tama, sundin namin, then yung taong apektado, takbo na siya sa korte to question us. Ganun ang proseso. Opo. Sana pinipigilan kami. Sana yung kaso ay pinipigilan kami kaysa yung kaso ay ginigising kami. Ganun na lang yan ang kaso ngayon eh. Ang kaso ngayon, ginigising ang Senado. Mas maganda yung pinipigilan ang Senado kasi ibig sabihin nun, kumikilos ang Senado. Senator, ito ho, ano ho ba ang danger nito sa usapin po ng mas maraming question kung magsisimula pa yung actual na trial sa 20th Congress or after nga ng first regular session day ng 20th Congress on July 28. Number one, issue din po noong continuing body kasi 12 lang ang matitira eh. 'Di ba? At yung 12 na 'yan magtatawid pero hindi pa daw po majority 'yon. Pangalawa, kung valid pa ba yung articles of impeachment na inihain sa 19th Congress. Ganun po mga usapin. Ano ba ang danger nito kung sakasakaling itatawid nga ito hanggang 20th Congress? Yung pagtawid ng impeachment, kasi kunyari June 2 pa yan umpisahan, talagang hindi na yan matatapos nung 19th Congress na Senado. Kasi June 30, tapos na yung term, tapos na yung term ng mga nahalal nung para sa 19th Congress. So kung June 2, automatic na yung na mamanahin yan ng susunod na Senado. Ako wala akong problema doon. Kayang-kaya kong maisip yun o ma-justify sa isip ko na talagang mamanahin yan ng new members of the Senate. Pero isang Senado lang naman yan eh. Hindi gumalaw yan. May case number yan. Kunyari, case number 1-2025. Yan yung docket number ng impeachment case ni VP Sara Duterte. Pagka-graduate ng mga senador ngayon, pumasok ang mga bagong senador, yan pa rin yung case number, docket number kasi yan ang case load ng korte. Sino yung korte? Yung Senado. Yung senator judges nagbago, okay lang kasi kahit naman ang mga Supreme Court, Court of Appeals Division, nagbabago ang mga member ng justices sa mga division, pero yung case load parehas pa rin, tuloy pa rin. Kailangan, and then once jurisdiction is acquired kasi kailangan tapusin yung jurisdiction at saka desisyonan na yan sa dulo, whether guilty or not guilty. So ako, Manong Ted, hindi ko masyadong pinoproblema 'yon. Okay. Yung pagmana ng pagtawid sa June 30, para sa akin madaling issue, kayang-kayang i-surmount yung issue. Ang aking main point ngayon is yung kautusan ng konstitusyon sa Senado na umpisahan agad ang paglilitis ng impeachment sa Senado. Yun ang sa tingin kong nalalabag. Pagka June 2, February 5 yan pinail, June 2, March, April, May, 4 na buwan. Hindi na yun sumusunod
sa utos ng konstitusyon na kilusan agad, isunod agad ang paglilitis.